Ay mga ka-farm, mukhang madami nag-take profit sa mga blue chips nung Friday. Pero overall naman, maganda pa din ang galaw ng index natin. Sa ating top 5 picks naman, may dalawang gumawa ng strong breakout. Check natin sa video na ito kung i-adjust natin yung stops natin sa kanila. May mga potential movers din na i-spatan natin after nating i-chart ang ating top 5 picks for Monday. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer. Guys, supportahan po natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng video natin. Salamat po. Buying signals and stock screening. Gumawa po tayo ng video nito. Ito po ang itsura niya, how to screen stock. Pakihanap lang po dun sa ating tutorial playlist. Ayan, on Friday, meron tayong breakouts. Si Marcy and MY. Check natin chart ni Marcy. Yun guys. Solid yung volume. Tapos yung RSI niya, nasa 73 na. Tapos yun nga, breakout siya sa Darvas box natin. So, bilisan lang natin to guys ha. Hindi na natin titignan dun sa trade plan calculator natin yung ginawa natin kahapon. Kung gaya ng ginawa natin kahapon. Review lang natin. Tapos babaguhin natin yung cut loss natin dahil malaki yung ginalaw ni Marcy. Okay, check natin. Ito. Kanyang breakout level is 1.06. Ayun, nag-breakout na nga. Kung nakabili ka sa 1.07, sakto yung bili mo. Tapos malapit na din siya dito sa ating TP area 1.16. So pwede kang magbenta na dyan or pwede kang magbawas dito. Kunyari benta mo lang 50% yung iyong allocation. Tapos tingnan mo na lang kung hanggang saan aabot yung price ni Marcy. Or pwede kang mag-set uli ng iba pang resistance. Kunyari dito sa part na to, pwede mo siyang gawing second TP. Yan, pwede ka ulit magbawas dyan. For example, 30% or 25%. Bawas ka ulit dito, tapos hayaan mo na lang kung saan aabutin yung 25%. Kung hanggang saan itataas ni Marcy. Okay, taas ang ating cut loss, 1.04. I-adjust na natin to. Check natin sa ating trade plan calculator. So, ang kanyang current price is 1.15. Ito, 1.15. Adjust na natin siya. Magiging bagong cut loss mo is, or bagong stop mo is 1.11. So, ginagawa natin to para maprotektahan yung ating gain. Or pag bumaba yung price niya, hindi tayo nalilito kung saan tayo magbebenta. Stop. So, tawag natin pagka na-adjust natin, stop 1.11. Okay, yan yung ating plan kay Marcy. Next natin, si MY. Lakas din ang breakout nito. Kita nyo yung volume. Medyo beast mode yung volume niya. Sa RSI niya, nasa 72. Sakto sa ating criteria. Sabi natin, ang kanyang breakout level is 8.00 by sa 8.01. TP is 11.98. So, nakuha natin dito. Area na to. Possible gain is 49%. So,
So, malayo-layo pa yung aabutin ito ni M-Wide. So, itong cut loss natin, i-adjust na natin. Current price niya is 8.75. 8.75. So, ang ating bagong stop is 8.48. Taas na ng Darbas box. Yan, to protect our gain. Stop. $8.48 $49. Okay, yan yung ating plan K M-Wide. And malayo pa siya sa kanyang ang ating intended TP. So, relax lang tayo. Okay, ano pala? So, doon na tayo sa ating top 5 picks for Monday. November 16, SSI, MAXS, Root, PLC, and SMC. Check natin yung mga chart nila. SSI. So, ito yung chart ni SSI. So, may small consolidation siya. Baka consolidation at the highs ang play nito. Kuha natin ang box. Kanyang breakout level is 1.63. So, bibili tayo 1.64. So, hanap tayo ng ating TP. So, guys, ito tinitignan ko pag kino-consider ko yung consolidation of the high. Kung ganong kataas pa bago siya maka-encounter ng malakas na resistance. So, andito pa lang tayo. Then, dire-diretso. Tingin ko, ito pa lang yung magiging strong resistance nito ni SSI. So, mga ilang percent gain pa din yan. Tingnan natin dito. 21% pa din. So, yan yung mga kino-consider natin pag magpe-play tayo ng CH or consolidation of the highs. Dapat malayo yung susunod na strong resistance niya. So, yan. Nag-consolidation nga siya. Gumawa siya ng bagong support. And then, ito yung breakout level natin. 163. Buy tayo. 1.64. Sa ating target na dito. 1.99. Sakto bago siya dumating dun sa psychological resistance na 2.00. Possible gain natin 21.97%. Sulat natin yung ating TP, possible TP 1.99. Ang ating cut loss 1.64 ang ating buy. $1.59. So 1.59. Sakto sa Darbas box natin. %4 cut loss.
Ang ating volume kay SSI, below average pa din siya. Tapos ang RSI niya is 76. Sana pag nag-breakout to, may volume. Okay guys, yan ang ating plan kay SSI. Next natin si Maxis. Mga bago to. Wala pang chart. So ito, si Maxis. Konso at dahis din yung play nito. So, dapat ito may ma-breakout niya. Yung box na to. Medyo malaki yung box. Kanyang breakout level is 6.84. So bibili tayo 6.85. So dapat pag consult dahil yung play natin, pwede kasing ito yung box natin guys. Para consolidation at dahil yung play natin. Breakout, tas nag-console siya. Dapat saglit lang yung consolidation niya, tas mag-breakout ulit. So ginagawa natin to kasi malaki yung upside niya or yung possible gain natin. Dito na yung kumpulan na susunod. Ito yung resistance na tinitignan natin. Dating support. Yan, resistance na. Check natin yung possible gain. %17% pa. 18%. Gamitin natin yan na TP area natin. Possible TP. 8.09. Okay. Tapos ang ating cut loss dito, 6.85 yung current price niya. $6.64. 6.64. %4 cut loss. Okay. Yan yung plan natin kay Maxis. Volume niya nung Friday is below average. Kung mag-breakout siya, sana may volume. Tapos ang ating RSI is 74.6. So okay na yung RSI natin. Kailangan niya lang mag-breakout at magkaroon ng volume. Okay, yan si Maxis. Next natin, si Fruit. Puro bago tayo ngayon guys. Si PLC tsaka si SMC yata medyo luma na sila dun sa ating playlist. Natin si Fruit. So ito si Fruit, medyo malaki din yung box niya. Ang resistance natin dito, itong part na to, tingnan natin possible gain natin. Ito gap resistance siya. Tingnan natin yung possible gain natin. 9%. Pwede na. So, ang ating breakout level is 1.47. Bibili tayo sa 1.48. Okay. Tapos ang ating TP area
possible TP. $1.60. Ang ating cut loss naman 1.48 yung kanyang 1.43. % cut loss. Check nga natin yung volume ni Root. So ayan, Friday spike yung volume niya above average. Tapos ang kanyang RSI nasa 74 na. So, pasok na to sa ating criteria. Kailangan na lang niya mag-breakout dito sa box. Okay, yan yung ating plan kay Fruit. Next natin si PLC. Yung, no? Ito yung mga gusto natin. So, may gap resistance dito. So, yun yung gagawin natin yung resistance niya. Sa 49.45. So, gawan muna natin siya ng box. So, ito, konso at dahis na din to. Sana konting candle lang yung consolidation niya, tapos mag-breakout na ulit. So, ayan. Breakout level niya is 39.50. Bibili tayo sa 0.40. So, ito na yung ating TP, 0.4950. 0.4950 ang ating possible TP. Ating cut loss. Ito nga natin lagay, guys. 0.38. Bigyan natin 0.3850. % cut loss. 0.3850. Tingnan natin yung volume ni PLC. Below average volume siya nung Friday tsaka nung Thursday, pero yung RSI niya nasa 72 na. So ito yung mga tinitingnan natin sa mga top 5 picks natin, yung malaki yung possible gain. Makikita nyo dito sa part na to, wala na siyang resistance after niya mag-breakout. So may gap resistance dito, diyan na natin kinuha yung susunod na resistance natin. Okay, yan si PLC. Next, si SMC. Ito na yung last natin. Si SMC nagbabalik. Yan, hindi niya pa din ma-break yung box na yan. Pangatlong araw na natin tong top 5 picks. Mukhang matibay naman siya kasi take profit nung Friday sa mga blue chips, pero siya steady lang yung galaw, pataas, green candle ulit. Check natin kung kailan ito mag-breakout. So, ito yung plan natin kay SMC, hindi pa din nagbago. Ang kanyang breakout level is 110. So, bibili tayo 110.50. TP natin, dito natin nakuha
dito sa resistance na to, 126. Possible gain natin is 14.45. Tapos ang ating cut loss, 107.00. Tapos nung Friday, yun, maliit yung volume ni SMC. Tapos kanyang RSI is 69.99. So malapit na itong mag 70. Pagka breakout nito, lampas 70 na yung RSI natin. Yung volume sana mag pick up. Okay, yan yung plan natin kay SMC. Tapos guys, meron tayong request, si Eagle. So check muna natin si Eagle. Request ni Karen Karingal. So check natin si Eagle. Si Eagle na nasa top 5 picks na natin to dati. Ito, nung breakout siya dito sa 14.70, breakout siya. So kung nakabili ka dyan, mga ilang percent ka na dapat? 9%, 8%. So ang future ni Eagle, malapit na siyang mag all time high. So ito yata yung all time high niya, 16.70. Sulat natin, ATH. So ilang percent na lang bago siya mag all time high? 4% na lang. So kung ako, pwede kong hintayin na yan, 4%. Pasok ako pag nag-breakout tong all time high niya, ATH. So ayan, kung ako, dito na ako bibili sa 16.70 pag nag-breakout siya dyan. Kasi di ko alam kung anong gagalaw nito, kung pwede siya mag-consolidate. Pagka breakout, pwede mag-consolidate muna siya dito bago siya mag-breakout. Or ganito yung gagawin natin. Play nga natin dito, concept of the highs. Gawa kang box dito. Pag nag-breakout dito, bili ka lang ng 50% allocation. 50%. At least may bodega ka na bago mag-breakout sa ATH. Ilang percent din yan? Ayan, 3%. Tapos pag nag-breakout dito sa ATH, saka ka bibili ng another 50%. Ayan yung pwedeng plano natin. And pwede din, ang plano mo, maghintay ka na lang ma-breakout yan. 16.70. So, malapit na yan eh. So, hintay-hintay na lang. So, ayan yung ating possible scenario. Kagandahan dito kay Eagle, malalaking volume dun sa mga gain days niya. Dun sa mga up days niya. Tapos, maliit lang yung volume dun sa red candle niyang huli or dun sa down days niya. Tapos makikita nyo naman dito yung wick, diba laki? Ibig sabihin may nag-boost dito. Ilang percent yan? So 3% lang. May nag-boost yan pero may nagpataas pa din ng price. So, may nagtutulak sa kanya. Okay, yan si Eagle. Sana nagustuhan ni ating kaibigang Karen Karingal. Okay, tas ang ating, meron tayong FYIs na stock, for your eyes only na stocks. So, ito, gift ko dun sa mga early subscriber ng aking channel at dun sa mga nanonood talaga ng video hanggang dulo.
So ito, check natin yung ating mga FYIs na stock. Si ABA. So guys, FYIs to, kaya hindi ko nasusulat yung mga stocks. So tayo lang nakakaalam. So ang potential gain ni ABA, ito yung tinitignan kong resistance sa kanya. Ando na siya sa 54. Yung resistance niya 54. Pwede natin gawa ng box to eh. Ayan, tas 55. Confluence na mabibreak niya yung MA 200. Tingnan nga natin yung mga gain. Kunyari, 55. Ito na yung susunod na resistance. 5%. Ayan, pwede ka uli magplano dito. Bili ka 50% dito paglampas ng 0.54. Tapos dito uli. Pwede kang bumili ulit ng 50% allocation. Tapos ito na yung ating susunod na. Ito yung target price natin. Hintayin lang natin ma-break to. So at least meron ka ng bodega dito sa 0.55. Tapos meron ka ng bodega dito sa 0.67. Pwedeng mag-TP ka dito ng konti. Pero ang pinaka-target price natin, ito. May maliliit na resistance dito. Pero ang tingin ko, yung malaking harang talaga dito sa part na to eh. Ito kasi may gap. Yan, laki ng gap dito. Ito yung target price talaga natin. 0.76. Plan lang. Planuhin lang natin yung mga entries natin. Pwede tayo mag-entry sa 0.55. 50% ng allocation. Pag lumampas pa siya dito sa 0.57, nagdag ka uli. 50%. Susunod na resistance. Hindi naman siguro, medyo malakas din kasi 4 yung tinamaan na candle. Pwede ka mag-TP dito kasi medyo malaki na din naman yan. Kung dito ka bumili, ng percent na, 12% na, di ba? Pwede ka magbenta na ng 50%. Tapos yung 50% mo na natitira, pwede mong targetin to 0.68 ng percent uli yan. 11%. Eh kung target mo pa yung sa taas, another 24%. So ayan, tinitignan ko si ABA. Kung magmamaterialize yung ganitong plano, medyo malaki-laking gain. Hanggang dun sa malakas na resistance na to. Mga around ilang percent gain yan kung dito tayo bumili sa breakout ng 64. Ayan, 65. So, around 38%. So, ayan yung ang isa nating FYIs na stock. Si ABA. Susunod nating FYI na stock is si T. Single letter. Okay. Naman si T. Yung price na tinitignan ko dito sa resistance na to. Makikita nyo dito sa area na to, ilan yung tinamaan na. Candle. So, yan yung tinitignan natin resistance. Ayan. 0.83. So, inabot niya na yung price niya nung last Friday. Inabot niya na yung price na yon, pero nauntog. Tingnan natin kung makakawala siya dyan. Pag nakawala naman siya dyan,
Ito yung kasunod na resistance mo. Plano ulit tayo ng trade. Yung pwedeng 50%. Bili ka dito sa breakout ng 0.83. Sa breakout ng 0.85, 50% allocation ulit. Ang susunod na resistance niya na dito na. Ilang percent din yan? 5%. So, pwede ka magbenta ng 50% yan. Sunod na resistance natin around here na. So, 10%. Kagandahan dito kay T, meron na siyang volume, 2 araw na. Tingnan natin kung may nagbubodega na mga trader dito. Tapos kanyang RSI is nasa 65. So ayan si T sa mga tinitingnan kong stock, kasi matagal din siya nag-consolidate eh. Kung dito tayo gagawa ng box, mga ilang buwan din yung consolidation niya. Mula April 29. Ito na yung hinihintay natin na mga breakout. Kung dito ka pa nakabili sa breakout dito, sa sinabi natin kanina, nagbodega ka dito, paglabas ng 0.83, 27%. So ayan si T. Isa pa natin tinitingnan, si Sun. So ayan, kita nyo si Sun. Tinitingnan natin dito, ito yung resistance na dapat niya i-break. So 4 na candle yung dinaanan niya yan, 5. Lagyan natin ng guhit. So nakalampas na yung price niya nung last Friday, kaso bumalik. Tingnan natin kung makakawala siya dyan sa resistance na yan. Kasi pagka break niya dyan sa resistance na yan, 1.35, ito na yung tinitingnan natin susunod na resistance. So medyo mataas. And ito pala, meron pa. Ayun, tinamaan niya nga nung Friday, 1.38. So, ilan yung tinamaan niyang candle? 1, 2, 3. So, medyo malakas tong 138. Pag nakalusot siya dyan, wala na tayong tinitingnang malaking resistance dito. So, possible gain natin, 8%. So, yung initial gain natin. Okay. So, ito si Sun. Kaya nakita natin to kasi malapit na itong mag-AOTS. Malapit na siyang mag-uptrend. Transition to uptrend. Pag nag-align yung mga stars niya. Or nag-align yung mga MAs. MA20, MA50 yung kulay blue, tas MA100 yung kulay pink. Pag bumaba na yung MA100 sa kulay blue, so naka-alignment of the stars na siya. Tapos yung volume niya pala, ayun, Wednesday to Friday may nagbobodega or tumataas yung volume niya. Tapos yung RSI niya nasa 66 na. Tingnan natin kung ma-break niya tong 1.38. Pero pwede ka na mag-plano uli. Kunyari, ganito yung plano natin. 1.35 yung na-identify natin na resistance na medyo malakas. Pag na-breakout niya yan, kunyari 136, bumili ka. 50%, tapos bumili ka na ng 50% uli ng allocation mo sa 1.38. Pag lampas, baka mag-gain ka ng 10%. So, dito, kunyari, tinamaan niya tong peak na to. Pwede ka naman magbenta ng 50%.
or yung 50% mo natitira, tingnan mo na lang kung hanggang saan siya madadala ni Sun, yung price ni Sun, yung 50% mo. Okay guys, yan muna. Okay, sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. So ito ang ating quote: success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. So ayun guys, dito sa trading madami tayong failure na mararanasan, pero kapit lang, continue lang yung ginagawa nyo, maging consistent kayo, tapos discipline. Huwag tayong magpapakampantis dun sa ating mga panalo. Kailangan laging aral din, laging backtest, lagi nating tinetest yung ating mga strategy. So ayun lang, kapit lang. Itong trading talaga pang matagalan to eh. Mas madami kang experience, mas gumagaling ka, or mas madami kang natututunan. Okay guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Supportahan po natin ang ating channel. And then pindutin nyo na din po yung bell para pagka may bago akong video, manonotify kayo. Makikita nyo ako sa Facebook, facebook.com/farmboss trading. Tapos sa Twitter, farmboss_. Marami po uling salamat. Good luck sa atin sa Monday and God bless.